Hoy Cheryl, ito ang ilagay mo dyan sa kokote mo at tandaan mong maigi ha. Wala kang karapatang magpabida dito sa bahay. Naiintindihan mo? Dahil anak ka lang sa labas. Pasalamat ka nga, pinatira pa kita dito eh. Kahit wala na ang ama mo. Diba, ang bait ko pa sa'yo? Tingnan mo ko. Diba, ang bait ko pa sa'yo? Kaya dapat pasalamat ka pa sa akin. Yan ang bagay sa'yo. Epal ka kasi. Sino bang may sabi sa'yo na suotin mong sapatos ko? Kasi Dayan, wala na akong sapatos eh. Puro sira na yung sapatos ko. Kailangan ko kasi yun sa interview ko dun sa pinag-applyan kong trabaho. Aba, talaga namang sumasagot ka pa? Sapatos yun ni Dayan at hindi sa'yo. Naiintindihan mo? Sa susunod na pakialaman mong gamit ng anak ko, lalayas ka na dito sa bahay. Naiintindihan mo? Ha? O ayan. Maglaba ka. Tambak na ang labahin natin. Ano nga ba ka mo? Naghahanap ka ng trabaho? Aba Cheryl, sino naman ang inaasahan mong gagawa dito sa bahay? Kami? Ako at si Dayan? Hindi po pwede yun. Kaya tigilan mo yung pinaggagawa mo, maghahanap ka ng trabaho. Dito ka lang sa bahay. Yan ang kabayaran mo sa pagpapalamon ko sa'yo. Ito pa. Lansyahin mo ha. Ayusin mo. Mga paborito ko yung damit. Tatay. Bakit po ganun sila? Lagi nila akong sinasaktan. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Tatay, simula po nung nawala ka, wala na akong kakampi. Wala na akong mapagsambangan. Tatay, sana nandito ka na lang. Sana si Dayan, ituring man lang niya akong kapatid kasi kapatid ko naman siya, kadugo ko siya. Si Tita Jing po, naiintindihan ko naman kung bakit ganun siya sa akin. Kasi hindi naman niya ako tunay na anak. Tatay. Nahihirapan na po ako, tay. Ayoko na dito, tatay. Pero tatay, nangako ko sa inyo bago kayo namatay. Hindi ko sila susukuhan kahit anong nangyari. Talaga ako sa sila. Shay, nasaan ka ba? Halika nga dito. Bakit kaya? Nagmamadali ako eh. Shay! Tita Jing, bakit po? Halika nga dito na magkasilbi ka naman, masayiin mong mga bintikot masakit. Tita, nagmamadali po kasi ako eh. May interview po kasi ako ngayon. Anong interview? Anong pinagsasabi mo? Diba sinabi ko na sa'yo, tigilan mo ang pag-iilusyon sa pagtatrabaho na yan? Mas kailangan ka dito sa bahay kaysa dyan sa trabaho mo. Pero tita,
Mas makakatulong po ako dito sa bahay pag nagkatrabaho na po ako. Pag nagkasweldo na po ako, mas makakatulong po ako sa gastusin. Pwede ba, Shay? Naririndi ako sa mga pinagsasabi mo. Anong sabi ko sa'yo? Dito ka lang sa bahay. Nag-iisip ka ba talaga? Paano pag nagkatrabaho ka? Wala na magluluto, wala na maglalaba. Lahat ng gawain, wala nang gagawa. At sinong inaasahan nung gagawa niyan? Si Dayan? Alam mo namang walang alam sa gawain yun. Tsaka nag-iisa kong prinsesa yan. Naiintindihan mo ba? Oh, ano pa tinatayo-tayo mo dyan? Kunin mo yung bangkito at masahiin mo ang binti ko. Bigasan mo na! Baka tagal. Sahin mo. Diyan, manda. Yan. Dito. Tandahan. Yan, ganyan. Ayusin mo. Idiin mo pa. Aray! Ano ba? Sabi ko ayusin mo. Alis ka na nga dyan. Papahinga na nga lang muna ako. Iirita ako sa'yo. Alis dyan! Paibot na nga muna. Punta pa ba ako? Bahala na. Hello po? Yes po, ako po ito. Talaga po? Natanggap po ako? Naku, salamat po. Sige po, sikaso na po agad ako ng requirements para po makapag-umpisa na po ako. Salamat po ulit. Yes. Narinig ko ang lahat. May trabaho ka na pala, ate. Di ba ayaw ni mama magkatrabaho ka? Susumbong kita. Tikas din talaga ng ulo mo, no? At sinong inaasahan mo na gumawa ng gawaing bahay? Ako? Dahil may trabaho ka na? Ay, ano yung naririnig ko? Nagtatalo ba kayong dalawa? Hoy, bastarda. Inaaway mo ba ang anak ko? Hindi naman, ma. May sasabihin lang sa'yo si ate. Good news. Very good news. Ano naman yun? Ano? Ano yun? Hindi niya ata masabi, ma. Ako na lang kaya ang magsabi. Ma, may trabaho na si ate. Ano, Shay? May trabaho ka na? Anak ka ng tipaklong. Ang tigas talaga ng ulo mo. Di ba sinabihan na kita na tumigil ka dito sa bahay? Dito ka lang. Tagal ko na sinabi sa'yo, tigilan mo yung pag-apply-apply na yan. Gusto ko lang naman po makatulong. Gusto ko rin po magkaroon ng sarili kong pera. Aba, bakit? Pinagdadamutan ka ba dito sa bahay? Hindi naman, di ba? Ganun nga ang gagawin ko. Ang talino mo talaga, anak. Manang-mana ka sa akin. Sige, papayag akong magtrabaho ka. Pero ang sahod mo, sa akin mo ibibigay. Lahat ng sasahurin mo. Naintindihan mo? Ano? Aangal ka pa?
sweldo na ako. Aba, bagong sweldo. Cheryl, akin na. Huwag mo na itago. Kitang-kita ko na, oh. Akin na. Bilisan mo na, akin na. Napakatagal. Ikaw, huwag kang madamot. Baka gusto mong bilangin ko lahat ng pinalaman ko sa'yo ng bata ka pa. At hanggang ngayon, kulang na kulang, Cheryl. Pero tita, unang sweldo ko po kasi yan eh. Bibili po sana akong sapatos. Wala akong pakialam sa'yo. Si Dayan ang mas kailangan ng sapatos para sa school niya. Hayaan mong mauna. Bilhan ko ang kapatid mo kaysa sa'yo. Siya nga pala. Simula sa araw na to, lahat ng sweldo mo sa akin, ha? Sa akin mo ibibigay. Wala kang itatabi ni 5. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo, Cheryl? Opo, Tita Jean. Yan. Ang dami niya na. Tita, kamusta ka na? Hindi ba't sabi ko naman sa'yo, kung nahihirapan ka na dito, sumama ka na lang sa akin. Nangako sa tatay mo na hindi kita papabayaan. Tinan mo nga itsura mo. Tita, okay lang po ako. Alam ko naman po na may sarili din po kayong pamilya na dapat unahin. Tanggap ko na po na sila yung pamilya ko. Saka nangako po ako kay tatay na hindi ko po sila susukuan. Pero Cheryl, nahihirapan ka na dito. Tita, huwag na po kayo magalit sa akin. Alam mo ikaw, sa susunod, huwag ka nang sumbong sa akin kung ganyan lang din ang katwiran mo, ha? Paano ako hindi magagalit? Anak ka ng kapatid ko. Pamangkin kita, Cheryl. Kadugo kita, ayaw ko nahihirapan ka. Kaya nga hindi kami magkasundo-sundo niyang Jing na yan, kasi masama ang ugali niyan. Di ko nga alam kung anong nagustuhan ng tatay mo dyan, Naglayo ng ugali sa nanay mo. Kilala niyo po ang tunay kong nanay? Oo. Kaso bata ka pa noon nung nagkaroon din siya ng sarili niyang pamilya. At pumunta na siya ng Amerika. Basta, kahit anong mangyari, dito lang ako para sa'yo. Okay? Opo, tita. Siya, gusto mo tulungan na kita dyan? Saan na ba kasi yun? Dayan, ano bang hinahanap mo dyan? Bakit mo ako tinatanong, ha? Nawawala yung kwintas na hinaram ko kay mama. Siguro ikaw nagnakaw nun. Hindi Hindi ko nga alam yung kwintas na yun eh. Sinungaling mo talaga. Aminin mo na kasi ikaw nang kumuha nun. Dayan, hindi ko galing manguha ng hindi sa akin. Baka kung saan mo lang napalagay dyan. Ano na naman ba pinagtatalunan yung dalawa? Ang ingay nyo. Ma, si Ate Shay kasi, ninakaw niya yung kwintas na hiniram ko sa'yo. Hindi po yung totoo, tita. Hindi ko po magagawa yun.
Anong tingin mo sa anak ko, ha? Sinungaling? Hindi mo ba alam kung gaano kamahal ang bili ko doon sa kwintas na yon? Tapos nakawin mo lang? Kulang pa ang buong sweldo mo doon, Cheryl! Tisit ka talaga! Tita! Hello, Cheryl. Hello po, tita. Pupunta ako dyan mamaya at mayroon akong ibibigay ng mga lumang damit ko sa'yo. Pero kahit luma, okay pa naman to at alam ko kasya sa'yo. Tita, pwede po bang sa linggo na lang po tayo magkita? Masama po kasi yung pakiramdam ko eh. Bakit masama ang pakiramdam mo? Sige, bibili kita ng gamot. Dadalhin ko mamaya. Tita, sa linggo na lang po tayo magkita. Hindi na kasi ako po pwede sa linggo eh. Mamaya lang ako po pwede at sa isang linggo kami pupunta na sa Bicol. Basta, antayin mo ako dyan. Bibili kita ng gamot. Cheryl, Tita, ito nga pala mga damit na ibibigay ko sa'yo. Panigurado, kasyang-kasya sa'yo yan. Cheryl? Anong nangyari sa braso mo? wala po yan, tita. Nadapa lang po ako. Ay, nadapa? Ano ka? Batang paslit, madadapa? Sino may gawa sa'yo niyan? Magsabi ka sa akin, sino may gawa sa'yo niyan? Wala po, tita. Si Jing ano? Hindi po. Huwag ka nang magsinungaling. Walang ibang pwedeng gumawa sa'yo niya kundi siya. Jing! Tita! Jing! Tita! Jing! Jing, lumabas ka dyan! Jing! Anong ginawa mo sa pamangkin ko, ha? Anong palagay mo sa kanya, hayop? Hoy, hindi mo ba alam trespassing yung ginagawa mo? Mukha mo, trespassing! Baka kayong dalawa ng demonita mong anak ang kasuhan ko sa pananakit niyo palagi sa pamangkin ko. Tama lang yan sa pamangkin mo. Dahil bukod sa tatanga-tanga, magnanakaw pala. At sinungaling pa. Hindi ugali ng pamangkin kung binibintang niyo. Hindi pa rin talaga nagbabagong ugali mo, no? Kaya hindi ako magtataka kung dati pa lang, hindi na tayo magkasundo. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan ng kapatid ko sa'yo, eh. Sheye, kuhanin mo na yung mga gamit mo. Isasama na kita. Tita! Kung hindi mo kayang kuhanin yung mga gamit mo, huwag kukuha. Tita! Dayan. Dayan, anak. Maano ba? Anak, ikaw man naman ako ng bimpo. At tubig sa palanggana. Taas kasi ng lagnat ko. Punasan man na rin si mama. Tibili man na rin ng gamot. Maano ba? Malilate na ako. Attend pa ako ng dance practice namin, oh. Mag-aalas 8 na. Kaya mo na yung sarili mo. Ikaw na rin magpuno sa'yo. Pag maaga kami natapos, baka makadaan ako sa bilihan ng gamot, ah. Pero kung hindi, doon na lang ako mag-sleep over kina Aliyah.
Salamat naman. Dumating ka na. Cheryl, anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko po kasi na matagal na po kayong may sakit, kaya naisipan ko po na dalawin kayo. Cheryl, bakit mo ito ginagawa? Sa kabila ng pangit na trato ko sa'yo. Nangako po kasi ako kay tatay noon, bago siya mawala, na hindi ko po kayo susukuan. Kayo po ang una kong pamilya. Kaya, kahit paano man po yung nangyari, malaki pa rin po yung utang na loob ko sa inyo. Kahit po, galit na galit kayo sa akin. Kasi anak ako ni tatay sa kabit niya. Tinanggap niyo pa rin po ako sa bahay niyo. Cheryl, tawarin mo ako. Teta, hindi na po kayong malungkot. Di po yan makakatulong sa paggaling niyo. Sandali lang po ha. Kukuha lang po ako ng sabaw para mas gumaling na po agad kayo. Cheryl, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Cheryl, anak, pwede mo ba ako tawagin mama? Mama? Ma? Mama? Ito na po yung pagkain niyo. Ma? Hoy Cheryl, ito ang ipasok mo dyan sa kukote mo ha? Ha? Tandaan mong maigi. Tandaan mo maigi. Sisingal lang ako, ha? Mukha mo, trespassing! Kayong dapat kasuhan ko ng mga... Yung dalawa na nga. Kayo ka! Ulit!
Tama lang yun sa po. Tuna!